Ray, batay sa monitoring ng PBOX, anong fault ang gumalaw at hanggang saan umabot o naramdaman yung lindol sa Masbate? Sir, yung gumalaw dito yung bahagi ng Philippine Fault dyan sa may area ng Masbate. At ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX, nakapagtala rin sila ng malakas na pagyanig dyan sa area na yan noong 2003. At 2020, ito yung lagpas din sa magnitude 6 yung kanilang naitala sa nasabing fault. Naitala naman ang intensity 7 sa Masbate City dahil ito sa pagyanig kaninang pasado alas 2 ng madaling araw dito sa may Batuan, Masbate. Ito nga ay magnitude 6. At ang intensity 5 naman ay sa Dimasalang, San Fernando at Uson. Diyan pa rin sa lalawigan ng Masbate. Ang mas mababang intensity ay naramdaman din sa iba pang mga bahagi ng Bicol at Visayas. Ayon sa PBOX, ay tuturing na strong earthquake ang magnitude 6. Nasa 10 kilometro lamang ang lalim ng pinanggalingan ng lindol, kaya malakas din ang naramdaman ng pagyanig sa ibabaw ng lupa. Posibleng nilang magkaroon pa ng mga aftershock sa loob ng 2 linggo. At kanina ng 10 a.m. ay umabot pa ito sa 78. Magpapadala naman ng team ang PBOX para mag-inspeksyon sa lugar at malaman kung may pagbabago sa formation ng lupa doon. Paalala naman ang PBOX na laging maging alerto at makilahok sa mga isinasagawang earthquake drill dahil hindi pa rin wala pa rin teknolohiya ngayon para matukoy kung kailan mangyayari ang isang lindol. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik kay Bernard. Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa Quezon City.